Morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Monday morning, July 8, 2024. Salamat po at tayo muling magre-resume para sa ating morning devotion ngayon pong umaga ng Lunes. At salamat dahil muli nariyan kayo upang tayo ay patuloy na magpuri sa Panginoon sa diwa ng ating morning devotion every Monday, Wednesday, and Friday, 7 a.m. Magpapatuloy po tayo sa ating tinatalakay tungkol sa 10 utos. Tayo po ay nasa ika-6 na utos na sa Exodus chapter 20 verse 13, huwag kang papatay. Ang salitang Hebreo na ginagamit sa ika-6 na utos upang ipahayag ang idea ng pagpatay ay naglalarawan ng paggamit sa isang matigas na bagay tulad ng kahoy o bakal upang ihataw sa ulo ng isang tao. At upang tiyaking makamamatay ang paghataw, ang likod ng ulo ang patatamaan. Ang ika-6 na utos ay kumikilala sa lawak ng pinsala ng isang lipunan na kanyang idinulot ng pagpatay. Ang pagpatay, tulad ng anumang pagkilos na bunga ng karahasan, ay nanganganak at lumalawak sapagkat ang mga kaanak ng isang namatay ay hihiling ng karampatang kabayaran. Ang buhay na inutang, buhay din ang kabayaran. Ang ganitong uri ng pagsisingilan ay hahantong sa walang katapusang circle of violence. Ang ika-6 na utos ay tuwirang nagbabawal sa tao na ilagay ang kanyang mga kamay ang pagbawi sa hininga ng tao na pinahiram ng Diyos. Ang ating naalala na sa ikalawang kasaysayan ng paglikha, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Sa Genesis chapter 2 verse 7, sa makatuwid kung may babawi sa buhay na ito ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Ngunit sa pagpatay sa kanyang kapwa, kinukuha ng tao ang tanging kapangyarihan na laan lamang para sa Diyos. Kaya't ang sino mang pumatay, ang pinatay niya hindi lamang ang kanyang kapwa, kundi ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Nasusulat sa Genesis chapter 9 verse 6, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Kaya nga mga kapatid, sa ating morning devotion sa umagang ito ng Monday, ay ini-invite tayo na mahalin natin ang ating kapwa. Ito lamang ang tanging paraan upang maiwasan natin ang karahasang ito na kung saan kung tayo ay merong pag-ibig sa ating kapwa, meron tayong malasakit, meron tayong concern, maiiwasan natin ang gumawa ng karahasan at pagpatay sapagkat ito ay hindi nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maging sa kasalukuyan ay hindi pa rin nais ng Panginoon ang ganitong gawain. Kaya naman bago natin ito gawin o bago ito isagawa, kinakailangan pag-isipan ng ilang ulit sapagkat ito ay labag sa nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ibigin natin ang ating kapwa, mahalin natin, huwag nating sasaktan. Kapag mayroong gumawa sa atin ng hindi maganda, ipanalangin natin sila, gantihan natin sila ng mabuti upang ang Diyos ay malugod sa bawat isa sa atin at patuloy na lumaganap ang kapayapaan at kaayusan sa bawat isa sa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon
na maisagawa natin ito sa ating buhay dahil kung sa ating sarili lang, hindi natin ito kaya. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ay dumako sa ating prayer time. Tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Muli ay kinatagpo mo kami sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Salamat po, Panginoon, dahil nire-remind mo kami sa iyong ika-6 na utos na ikaw lamang ang tanging may karapatan ng bumawi ng buhay ng bawat isa. Kaya nga, tulungan mo kami, Panginoon, nawa maghari ang kapayapaan, kaayusan, pagmamahalan, pagpapasensyahan, pagpapatawad, pagkilala ng batas ng tao at maging ng batas ng Diyos upang manatili ang kaayusan at maiwasan ang ganitong karahasan. Samahan niyo nga po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Patuloy naming maramdaman ang iyong presensya sa aming mga buhay. Pinagpipray ko po sa iyo ang mga kapatid namin na humihingi ng maayos at magandang kalusugan, katulad po ni Tito Rene, ni Tito Ruben, ni Ate Babes, at ng iba pang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Samahan at matnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at pababayaan, at nawa maramdaman namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Salamat din po sa pagkat meron kang ipinadala na aming kasama sa paglilingkod sa iyong banal na ubasan, si Teacher Risa Amazona. Salamat po sa kanyang buhay at maging sa kanyang buong pamilya. Nawa ay patuloy niyo silang i-bless, samahan at pagpalain din sa kanilang paglilingkod sa iyong iglesia ng Crossroad United Methodist Church. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Patuloy niyo po silang samahan at ingatan, at ganoon din po ang kanilang pamilya na naiwan. Patnubayan niyo po sila at nawa ikaw po ang lagi nilang maranasan. Salamat po, Panginoon. Nawa maging victorious ang kabuuan ng aming araw na ito ng Monday, at nawa sa lahat ng aming gagawin, magtagumpay kami sa tulong mo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayon pong Monday morning. At ngayon po ay panibagong conference year na po. Conference year 2024 to 2025. At meron po tayong bagong kasama dito sa Crossroad United Methodist Church sa katauhan ng Deaconess Risa Amazona at ng kanyang buong pamilya. Kaya po kayo ay aming wini-welcome dito po sa Crossroad United Methodist Church. At ganoon din po, nagpapasalamat po tayo sa mga patuloy na sumusuporta, nakikinig, nagtatag, nag-share ng ating morning devotion, at nawa ay ipagpatuloy niyo po yan upang mas marami pang makapakinig, mas marami pang makabahagi ng salita ng Diyos, at sama-sama tayong lumago, tumatag, tumibay sa ating pananampalataya. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!